Alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personality, sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I cannot believe it and I don't want to believe it. Kasi pag ganun talaga ang state of intel natin, kawawa tayo sa mga susunod na panahon. Bahagi ng usap-usapan sa intel community na a former chief PNP ay on the take kay Guo Huaping. It gets worse and worse. Kanina, bad enough yung magbayad di umano ng daang milyong pisong suhol para makatakas ang isang Guo Huaping. Even worse kung historically may monthly payroll. Itanong ko rin, before Senator Joel, itanong ko rin itong parehong tanong kay General Villanueva. Kapani-paniwala ba yung ganyang impormasyon na mayroon daw mataas na BI official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huaping? Good morning, Madam Chair. Actually, ma'am, we haven't confirmed yet kung talagang may mga usap-usapan po within the intelligence community. Yes. Pero wala pa pong confirmation, ma'am, kung may mga witnesses na mayroon talagang nabigyan. But yun ang usap-usapan ngayon. They're still validating it, ma'am. Ano pa po yung usap-usapan bukod sa general detail na yon na 200M to a high BI official? Meron pa bang ibang mga di umanong sinuhulan? Meron pa bang additional amounts na pinag-uusapan? May pinag-uusapan na yung sa border immigration. Mhm. Hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount, including PNP officials. Mm. Pero hindi ko pa rin confirm yun, ma'am. Kasi I'm outside of the loop lately, ma'am, because we're busy right now helping the law enforcement agencies running after the illegal POGOs in the countryside or in the provinces. Alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personality, sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wow. Alright, salamat General Villanueva. Sino pong resource person ng PNP dito? Yes, sir. General Takaka. So we've heard a few of the agencies so far saying nagkukondukta po sila ng internal investigation sa kanila ring mga hanay. Narinig nyo or sa sariling Intel Directorate at units ng PNP, meron din po bang ganitong mga impormasyon, ganitong mga hundreds of millions of pesos in di umano mga bribe amount sa mga matataas na opisyal sa BI at ngayon nababanggit pati isang dating PNP chief pa. Sa inyo pong investigasyon, ano pong lumalabas, General? Good afternoon, Madam Chair. For the part po ng PNP, so far po wala po kaming report with regards po kung may mga nasuhulan na PNP personnel. But despite of that po ay yung aming pong intelligence community ay tuloy-tuloy po ang kanilang pag-coordinate sa ibang agencies para malaman kung may mga PNP personnel na involved, then we will file the necessary case po kung may mga evidence po aming makukuha, Your Honor. General, I'm almost disappointed. Dahil sa isang naunang hearing, kayo ang naunang institusyon na nakaalam na nakatakas na sa bansa si Guo Huaping. Kayo lang yung nagsabi, August 14 pa lang alam nyo na. At August 15, sinabihan nyo ang BI. Whereas all the other agencies then said August 19 lang daw nila nalaman nung nag-manifestation ako na parang sa Senado pa umaasa ng Intel ang ating Intel agencies. I cannot believe it and I don't want to believe it. Kasi pag ganun talaga ang state of Intel natin, kawawa tayo sa mga susunod na panahon. So sir, earlier, the PNP resource person in an earlier hearing also said, may internal investigation kayong ginagawa. Wala pa bang
po ngayon, especially about a very important issue like corruption of high officials within the organization? Yes, ma'am, yung report sa amin na nakatakas si Alice po is coming from the Interpol po, ma'am. So yun po yung naging information po namin coming from the Interpol po na nakuha po natin. Then yung sa mga allegations po na is ongoing naman po, ma'am, yung aming investigation. Yes, sir, pero more than a month ago na po yung August 14 na input ng Interpol. So really, I'm shocked. And PNP widow po ako, alam nyo naman. So may expectation ako sa National Police natin. Well, thank you, General, but PNP has to come back with more than that sa komiteng ito. Kami, ginagawa namin yung aming trabaho in terms of investigation in aid of legislation, but patapos na rin po kami. Step up na dapat talaga ang law enforcement. Salamat, General Takaka. Before I recognize Senator Joel, balik lang, General Villanueva, you mentioned a former chief PNP. Mula sa intel nyo, anong klasing tulong, aid o assistance ang pinrovide nung taong ito? I don't know the exact ma'am kung anong provide na support. Basta yun lang naman na nabanggit sa amin, sir, but hindi pa na-confirm yan, ma'am, kung talagang nagbigay or binigyan or tinanggap or may witnesses. Yun lang po ang naririnig namin, sir, within the intelligence community. But I'm out of the loop po kasi lately, ma'am, hindi ko din ma-confirm yan, ma'am. I understand, General, pero just to be clear, bahagi ng usap-usapan sa Intel community na a former chief PNP ay on the take kay Guo Huaping. Tama po? Yes, ma'am, yan. Pero hindi ko din ma-ascertain yan, ma'am, kung kanino galing yung report, ma'am. It's just parang rumors lang within the intelligence community. I think they are validating it right now. I even went to Nika last week, but there's no information about it, ma'am. Salamat, General. That's all well noted. Pero dun sa usap-usapan na vine-verify pa ng buong Intel community, kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Guo Huaping? Wala naman, ma'am. Ang parang usapan dun, ma'am, parang nasa payroll, yung monthly payroll ever seen. It gets worse and worse. Kanina, bad enough yung magbayad di umano ng daang milyong pisong suhol para makatakas ang isang Guo Huaping. Even worse kung historically may monthly payroll. Attorney Magno, sa NBI po ba may ganyang mga anggulo rin tinitignan ang bureau, yung suhol pati sa isang dating chief PNP at yung monthly payroll pati sa mga government officials? Madam Chair, lahat po yan ay tinitingnan po natin, but at this moment we cannot comment on the investigation and intelligence gathering that we are conducting. Since sa binubuo po naming pag-backtrack at pag-iimbestiga ay kasama po namin tinitingnan niya, Madam Chair. Salamat, Attorney Magno. Kanina nabanggit ni General Villanueva ang NICA. I think I heard we have a resource person here from NICA. Yes, sir. If you could come forward po. Does NICA have anything to tell us at this point? Kung may investigasyon din kayo sa anggulo ng mataas na BI official, mataas na PNP official, ultimong dating PNP chief di umano, o sino mang current government officials na mga tumulong sa pagtakas ni Guo Huaping. Nakapanumpa kayo kanina, sir. Ano po? Okay, salamat, sir. Yung pangalan po ninyo, sir? Magandang umaga po, Madam Chairperson, the Honorables.
I am Director Ferlo Silvio po ng NICA. Katulad po ng sinabi ni Attorney Magno, tuloy-tuloy po yung aming investigasyon dito po sa Pilipinas, kasama po sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa Malaysia and Indonesia. Generally po, I cannot give the specific progress. Pero may pagtuloy-tuloy na pag-uusap po ngayon ng aming liaison officers kasama po yung police attaches ng dalawang post, Malaysia at Indonesia. For now po, kung sakali po, I'm sorry I cannot give a comment with regards to the new statement given by General Villanueva. Pero I rest assured po ang NICA magbibigay ng developments. Salamat po. Pero yung mga nababanggit ng mga posibleng personalidad at mga posisyong inukupahan nila dati o inuokupahan ngayon, kasama po yon sa ongoing investigation ng NICA? O sa fact-finding ng NICA? Sa ngayon po ay priority po namin yon. Kung nakalagay po doon sa ibang mga agenda, i-priority po namin yan. Makakaasa po kayo, Madam Chair of Person. Salamat. Madam Chair, Senator Joel. I am being tempted to raise a point of order, but perhaps I will just ask if the committee was able to receive the request of this representation, if you recall, in the very first hearing, to ask the agencies of the government as to how they conduct yung pong case build-up, yung papaano yung hypothesis nila, yung protocols nila, yung way of how they establish, Madam Chair, yung mga binabalangkas nila at sasabihin nilang ito na talaga yung validated information. Did we receive anything from the different agencies of the government that we asked for, Madam Chair? Salamat, Senator Joel. Nare-recall po ng Chair iyan at iniugnay din sa tanong ng Chair sa mga ahensya, ano yung mga teorya nyo ng pagtakas ni Go Huaping. Comsec, nakapagsumite na po ba yung ating mga ahensya nitong at least nabuo o nabubuo nilang kwento ng pagtakas na iyon? Madam Chair, I can see our COMSEC saying wala ni isa pa rin na nagbibigay sa atin. Wala pa rin ni isa. Madam Chair, matatapos na tayo sa hearing na to. Correct. Wala pa rin na format lang and protocols, papaano nila ginagampanan yung tungkulin nila. Another thing, Madam Chair, that I'd like to raise. Before you raise the other point, Senator Joel, please, the government agencies present today na sigurado ko lahat kayo ay nandoon sa unang hearing na yon, please submit within the day what you have so far in the last more than a month since that request was made and the chair asked it from you. All right, please, Thank you. everyone. Thank you very much, Madam Senator Chair. And I Joel. can see Yes. our resource persons nodding their head. Let the record show that. Madam Chair, we also would like to find out if, because the statements of retired General Raul Villanueva about the PNP, did we invite General Karamat, Madam Chair? Senator Joel, General Karamat is present. General, He's here. He's pakilapit po kayo dito sa ating Okay. mesa. Thank you, Madam Chair. And one last thing that I'd like to say to the Bureau of Immigration, sir, Your Honor, we started deliberating and investigating POGO since 2016. I was the chair of the Labor Committee, and during that time, we were able to unearth yung pong pinakamalaking human trafficking doon sa Clark Air Base, 1,200 plus po yun. Kinumend pa po namin, natatanda ko si Senator Sherwin at si Senator Nancy, kinumend pa namin yung Deputy Commissioner, and then a few days later, lumabas po yung video ng Deputy Commissioner, nandun nanghihingi ng 50 million na cash. Nakita ho yun, at ngayon I think nakakulong po sila, si Deputy Commissioner Argosino at isa pang another Deputy Commissioner Robles, no? Madam Chair, hindi na tayo nabibigla kung even the highest police officer pwedeng maging involved dito. Kaya nga po sinabi natin the importance of this committee deliberation, dahil kung hindi po tutuldukan itong evils of POGO, hindi lang mayor ng Bamban ang kayang i-produce ng mga illegal activities ng POGO. I'm sure easily they can produce
congresspersons, even senators, and someday probably a POGO-sponsored president. So I hope ang Bureau of Immigration would have the passion right now to clear your agency, sir. Kasi ang dami na ho, no? 2 commissioner na yan. Tapos ngayon, kakatanggal lang nung isang pinalitan po ninyo. Noong pong time ng pinag-uusapan yung SWP, yung Special Working Permits, tayo din po, nilabas po natin yung dyan sa SM Aura na 5,000 lang yung babayaran mo, pati yung security guard, kasama dun sa mafia ng Bureau of Immigration. Siguro naman, marami na ho kayong pinagdaanan and sana matukoy ho natin, no? Kasi otherwise, ang taong bayan, iba na magiging tingin o baka maging iba yung maging pananaw pag sinabing Bureau of Immigration. So sana po, but just one last question. You believe, sir, na meron po nasangkot na personnel ng Bureau of Immigration dito po sa pagtakas ni alias Alice Go? Sir Manahan. Thank you, Madam Chairperson, Your Honor. Sir, hindi ho natin maaalis na wala hong kasangkot ang BI, pero as of this time, sir, I'm sorry, cannot still state with affirmation kung meron pong sangkot na taga-BI. But rest assured, Your Honor, Madam Chairperson, na any accomplice or any involvement of any BI personnel once ma-establish po namin na involved or may involvement, we will file a criminal and administrative case and we will submit to this committee, Madam. Just At want saka, to I put think, on if I record- may, Senator Joel, I think, Sir Manahan, huwag tayo magsimula na i-concede na hindi natin matatanggal. Mag-aim po na linisin talaga yung bureau, no? As sinasabi po ni Senator Joel, filing cases is part of it, pero yung simulang-simula ay yung vision nyo na malinis talaga na BI. Yes, Madam Chairperson. Considering this case and moving forward, we will fully take note of the guidance of Senator Joel Villanueva. Thank you, Your Honor. Thank you, Madam Chair. No less than the Secretary himself of the Department of Justice made mention about it. So, I'm very sure na meron pong part. Kung yung ngayon nga, first time ko lang ho narinig, pati PNP chief before or former PNP chief could be part of this. So, almost sure po ako na may part ng BI dito. Thank you, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. And General Villanueva, may narinig po ba kayong kahit sinong high-ranking Army official na di umano sinuhulan ni Go Huaping? Madam Chair, I don't have any information about the Army officer. And what about General Karamat? May balita po ba kayo? Ano bang balita nyo tungkol sa dating hepe ng CIDG? I'm not really sure, sir, kung yun ang, ma'am, kung yun ang narinig kong he is part of the information. Hindi ko masyadong sigurado, ma'am. Wala naman kaming formal communication with most of the intelligence officers. May one or two lang nagbumanggit sa akin pero Tungkol kay General Karamat? yeah, no Hindi ma'am, po. partly but Partly kay General Karamat? hindi ma'am, yung information hindi parang may sinabi lang sila sa CIDG pero walang specific name na General Karamat, ma'am. So yung unit ng CIDG ang nababanggit ng ilan mga intelligence operatives. And nabanggit nyo rin po kanina yung monthly na payola. What about mga dating government officials o cabinet secretaries? Kasama po ba sila sa usap-usapan sa intelligence community? No information, ma'am. None, ma'am. Alright, Madam Chair. salamat General. Yes, SP Pro Tempore. Yung sinasabi niyo monthly payroll, mga pulis, alam niyo unfair yata sa police organization o sa Philippine National Police in general. Siguro pwede niyo nang pangalanan kung sino itong mga pulis na na under the monthly payroll kasi
I think it's unfair for the police organization kasi syempre we'll cast doubts on them, on all of them. Yeah. Madam Chair, actually, I don't have the name except there was some rumors in the intelligence community that a former chief PNP. That's only the information. Former chief PNP. Yes. We don't have the exact name. Hindi niya pwede pangalanan? I don't have the name, sir, kung sino talaga. Basta former chief PNP lang. Madam, Ano ba? Is that a gossip or? Huh? Anyway, That's why I said, sir, that the intelligence community are still Verifying. still verifying it. They have to confirm it yet. Madam Chair, before you proceed, I would like to move that we invite the partner of Mayor Kalugay in the next hearing, since Mayor Kalugay mentioned that he has a partner who seems to be running the business interests of the mayor. And according to him, his partner is also the person mentioned by Mayor Kalugay, who knows the buyer of Happy Penguin, yung Veronica Soriano. Mayor, I so move, Madam Chair. yes, SP Pro Tempore. Naisulat niyo na po ba, Mayor, yung pangalan nila sa papel? Opo, Madam. Okay, sabihin mo na, our minority leader is requesting us, you to mention the name of your partner. How will we find out? Naisulat ko na po, Your Honor. Iimbitahin din mo, ba't hindi rin sabihin yung pangalan? So, sa susunod na pagdinig, iimbitahin namin natin ang partner ni Mayor Kalugay para sumagot sa mga tanong ng mga senadora. Comsec, ibabalik ko po itong papel sa iyo. Madam Chair, and with the indulgence of our colleagues, Senator Joel. in the name of fairness, Madam Chair, we have here with us General Karamat, and I also agree with Senator Jinggoy. Ayaw ho natin madungisan yung pangalan ng ating kapulisan. Ayaw din nating just draw conclusion right away na merong ganito, merong ganyan. And we have heard a lot of rumors, etc. Pero this time, may mga affidavits, may mga na-interview po tayo na lumalabas yung pangalan ni General Karamat. And yung last hearing, lumabas din po yung pictures, etc. So in the name of fairness, perhaps, Madam Chair, we can give a time and we let General Karamat also speak and defend himself. And at the same time, perhaps, if he knows anything about all these rumors that even a former PNP chief is also part of this brouhaha, Your Honors, please. Senator Joel, may General Karamat, meron ba kayong gustong sabihin sa komiteng ito sa investigasyon namin? Madam Chairman and honorable members of this committee, good afternoon, sir. Sir, as for the information that there was an involvement of a former chief PNP, I haven't got any information regarding that on that matter, sir, ma'am. Your Honor, you are a police commander of PNP Northern Luzon. When the time na nagkaroon po ng raid yung PAOK dito sa Zunyuan, is that correct, sir? No, Mr. Chair, Hindi po kayo. I was in the criminal investigation and director of sa the CIDG CIDG, po kayo. Mr. CIDG. Chair. Pero by that time po, may humingi ba sa inyong tulong? Or you heard about this raid, sir? Actually, when I was duly designated as the director of the CIDG, we raided Pogo in Banban, the first time that the Pogo in Banban was raided. Kayo po yung nasa Northern Luzon? No, Hindi po. no, CIDG Mr. pa Chair, lang, I yeah. was the director.
Mr. Chair. Yeah, so when the time came na yung PAOK TF po ang nag-grade, wala na po kayo? I was still the director of the CIDG, Mr. Chair. Yes. Were you informed about it? No, sir. Did they ask help from you? Did you give any advice to PAOK? I was din on leave. That's the reason why maybe I was not informed of the second raid in the Pogo in Banban, Mr. Kailan Chair. niyo po nalaman, sir, na ni-raid na? After I arrived, sir, from vacation, Mr. Chair. So after you arrived, when was that? A day or two after? Immediately after my vacation, Mr. Chair. So when was that search? That the same day that they raided, or? I was still on leave when they conducted the raid, Mr. Chair. Opo, nung dumating na po kayo, mga ilang araw na po yun natapos yung raid? I think Kahit estimate lang, sir. 3 to a week? 4 days 3 to after 4 the days. raid was conducted, Opo, Mr. and Chair. nagbigay ho kayo ng payo sa kanila because you said from the first raid, kasama ho kayo? Well, to be honest, Mr. Chair, I was upset why I was not informed. Okay. It was a slap on my face as the director of the CIDG, and they used my men in that trade, and they didn't bother to inform me, so I was upset. But I understand my men that they are just following orders from the chief PNP, so I helped them in their investigation. But even though, honestly, I was upset, and I confronted the chief PNP why he didn't inform me of that trade. So Who was I the chief offered PNP? General Acorda din, Mr. Chair, sir. You said you were upset. You claimed that it was a slap on your face. Pero nagbigay tulong pa rin po kayo. Is that correct? Anong tulong po yung binigay ninyo? I directed all my investigators to assist in filing the case against that in that Pogo operation. Sir, sabi nyo slap in your face because your men actually, yung mga tao po ninyo, yung kasamang nag-raid. Pero ang pagkakaalam ko po, Madam Chair, ang CIDG NCR po ang tumulong sa PAOK, hindi yung sa regional. Is that correct? CIDG NCR is still under my command, Yes, Mr. but Chair, not sir. from the central zone. Yes, Mr. Chair. Oh, and this happened under your nose, so hindi nyo po alam ito when it happened? I don't know the wisdom of the chief PNP and the PAOK why they didn't inform me on during that operation. Maybe because I am on leave, Mr. Chair. Maybe you're on leave or maybe, Your Honor, Madam Chair, it is because meron pong pangamba sa inyo that you are part of this. Is that something that you thought about, sir? I talked to the then former chief PNP that if he doesn't trust me, he could immediately relieve me from as director of the CIDG. I confronted the former chief PNP, kung wala ka ng tiwala sa akin, alisin mo na ako. And when you confronted him, did he mention na kaya hindi ka in-inform is because you might be part of this? Hindi po niya sinabi yun. Ang sabi niya lang, nawala sa isip niya dahil nasa leave ka naman, so hindi ko na alam kung sabi niya, sir. Sir, ano yung connection po ninyo? Kasi last time pinakita yung picture niyo with JP Samson. Anong connection niyo po sa kanya? Magkaibigan po kayo? Actually, JP Samson, nung unang tinanong yan sa akin sa Kongreso, hindi ko matandaan yung pangalan. But when pinakita yung picture sa screen, I remember him, and then pinakilala lang sa akin as GP Taba or GP Baliwag kasi siya po yung may-ari ng Baliwag Litson. And that was the first time I saw him, Mr. Chair. So hindi ho kayo matagal nang magkakilala? Wala kayong pinagsamahan na anumang perhaps business interest or anything, sir? No, Mr. Chair. That was the first time I saw that guy, Mr. Chair. Sir, may mga last na lang po, Madam Chair, no? May mga binanggit before na when it comes to issuing a search warrant, merong advice from PAOK, from CIDG, I don't know who it is, advise them
not to apply for a search warrant to raid Zun Yuan Pogo in Bamban. Are you aware of this, sir? I do not, I'm not aware of that information, sir. You will never advise anyone, specifically PAOK, not to apply for a search warrant in Zun Yuan, Your Honor. Just for the record. Wala pong ganyan, sir, at hindi ko po under ang PAOK. So, ang director ng CIDG have no power or no reason to Yes, dictate that's the why PAOK. my question is Yes. there is no advice whatsoever coming from your That's correct, end. Mr. Chairman. Thank you, Madam Chair, and perhaps Salamat. we'll ask PAOK later on Yes. during my time. Thank you. Salamat.